Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ano na naman itong pakulo na Trillanes na magre-release na daw ng warrant of arrest ang ICC laban kay Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Mag-amang Duterte makukulong. Nako, grabe ha! Sabi kasi ni Trillanes, nabasa niya na the International Criminal Court or ICC is expected to issue arrest warrants against former President Rodrigo Roa Duterte by mid-year. So possibly mga June. Diba ang June or July yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? So kailangan ba talaga sa pag-SONA ni Pangulong Bongbong Marcos doon ang pag-aresto na mag-amang Duterte? Naka, kung ganun yan magkagulo, lalong gugulo ang Pilipinas, sabi ng ilang netizen. Bakit biglang sinama si VP Sara Duterte? Ay, iba na ang planado talaga ito. Sabi dito, the warrant will be released by late second quarter. So we can say middle of the year. Maybe June or July that will actually happen. So it is a waiting game at this point. Si Trillanes ba, kahit sinabi na ng PNP na o ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya makipag-ugnayan sa ICC, bakit push si Trillanes tungkol sa ICC? Ano ba ang makukuha na Trillanes kung palagi niyan tinitira ang mga Duterte? Relevant siya. Palagi siyang pinag-uusapan kasi plano daw di umano ni Trillanes na tatakbong mayor o di kaya senador. So kailangan talaga mabango ang kanyang pangalan. Kailangan talaga siyang unang magbalita na itong mag-amang Duterte ay may warrant of arrest na lalabas na middle of the year by June or July. So kailangan talagang pag-usapan ang pangalan niya kasi pag walang pag-usapan ang pangalan niya, hindi siya maging relevant ng mga tao. Pwede siyang kalimutan ng mga tao. So si Duterte na rin ang ginamit na naman niya para pag-usapan. Di ba nakakuha siya ng atensyon, pero ang problema, negative attention. Hindi puro positive attention. So paano na rin kung tatakbo siyang mayor, supalpal. Diba? Sabi ni Trillanes, based on the information gathered, this warrant of arrest would come in batches. By batch daw. Dapat itong mga impormasyon ni Trillanes, dapat may hearing in aid of legislation. In aid na parang alamin ng mga senator or di kaya kongresista kung saan nakuha ni Trillanes ang mga impormasyong ito. Diba? Diba, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, we will not entertain ICC. Pero bakit itong si Trillanes, ini-entertain niya ang ICC? Tapos sabi pa niya, by batches daw ang pagdating ng warrant of arrest. Ang first batch daw ay ang mag-amang Duterte. First one, only for Duterte the father. The second batch is for other principal actors as far as I know. So, apart from Duterte and his daughter, among other personalities reported investigated by the ICC in connection with the brutal crackdown on the drug menace are his top one enforcer are Senator Bato de la Rosa and former aide Senator Bongo. Diba? Ang mga kaaliyansa ng mga Duterte. VP Sara, Duterte na Digong Duterte, Senator Bato de la Rosa, at si Bongo. Ito daw ang unang, by batch pala. Ito. Trillanes stressed out na hindi ito marites, but he has been in touch with ICC since 2017. Dito na nasabi, in touch pala si Trillanes sa ICC. So, dapat ito patawag sa Senado, So that how we establish the relationship with ICC, but there's a restriction on the release of information that can only be disclosed. The other information that I am releasing is not necessarily from ICC itself, but from the people privy to what's going on. Wow! Iba ha? More than 50 active and former police officers daw
ang iniimbestigahan at pwedeng madamay. Oo, naka. Pero, Pangulong Bongbong Marcos is very firm na hindi sila makipag-cooperate sa ICC. Na meron naman tayong sariling Supreme Court dito, Supreme Justice, di ba? No. Let's wait for the warrant of arrest to be out, sabi ni Trillanes. I believe that it is not the reason why they split up because the split happened way earlier. During the latter part of 2022, the Duterte camp is already maneuvering. They're already strategizing. It's part of many reasons, but that is not the only reason daw, sabi ni Trillanes. I will not go that far to say I know what is in their heart. But I can speculate that that was one of his consideration in light of the fallout with the Dutertes. Probably, when he started that rejoining ICC, totally out of the picture, but because of the recent events, he became open it. So, pwede daw i-open ni Pangulong Bongbong Marcos na papasukin ang ICC at i-release ang warrant of arrest para kay Inday Sara, para sa mga Duterte. Alam kung mangyayari yan, nako, iba, gulo talaga. Kayang patigilin ni Bongbong Marcos kung magkagulo na ang Luzon, Visayas at Mindanao dahil pinaaresto ang ating VP, Sara Duterte. Beside the fact, Sara Duterte remains VP. So anything that happens to the President Marcos, the Duterte beneficiaries directly to the ouster. Why would they give in to Duterte daw? Nako, so ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Alam niyo ba na itong ICC pala, may nabasa ako ha, kung sabi nila powerful ang ICC, ay nagkamali kayo. May nabasa akong issue dito. Meron daw kaguluhan ngayon between ICC and USA. Breaking news. The US is preparing sanctions against the International Criminal Court in the Hague because of the arrest warrant of Netanyahu Times of Israel. Unprecedented in human history. Speaker Mike Johnson, if unchallenged by the Biden administration, the ICC could create and assume unprecedented power to issue arrest warrants against American political leaders, American diplomats, and American military personnel, thereby endangering our country's sovereign authority. Members of the Congress from both parties are reportedly preparing legislation to sanction ICC officials unless they back down. Paano yan? Kukontrahin ng USA ang ICC. Paano yan? So sa atin, papasokin natin ng ICC, pero sa US, kukontrahin ng mga congressman. Hala! So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Kasi ang ICC lang ang tanging instrumento ng mga dilawan para mawala sa kanilang paningin ang mga Duterte. Nakikita kasi nila na ang mga Duterte ay siyang mitya sa kanilang pagbabalik. Wala kayong manggagawa niyan. Kahit ano pang gawin nyo, ang mga Duterte ay naka-engrave na sa puso at isip ng maraming tao. Bakit? Tingnan nyo ang trust rating, performance rating, agency rating, most trusted, galing kay VP Sara Duterte. With that ratings, analyze it. Natural. Ang mga tao ay may paniniwala sa mga Duterte. Di ka naniwala. Ano nangyari sa rating ni Pangulong Bongbong Marcos? Bumaba ng bumaba. Sa lahat ng kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara lang, kahit bumaba, pero mataas pa rin. Pinagkakatiwalaan pa rin. Maganda pa rin ang performance. And that is a great reflection na kahit ano pang gagawin na paninira niyo sa VP, wala effect sa mga tao. Bakit? Ginugutom niyo ang mga tao. Pinababayaan nyo ang mga problema ng mga tao, mga pobreng taong katulad namin. Deadma kayo. At alam nyo ba kung ano nakikita namin sa social media? VP Sara is working sa mga tao. He touched the life of so many people, lalo na ang mga kabataan, lalo na ang mama at papa, ang mga ginikanan, ang parents
na nangangailangan ng tulong, lalo na ang mga sundalong namatayan, pamilyang namatayan, palaging present si VP sa Duterte. Kayo, ngaw-ngaw ka lang kayo, ngaw-ngaw kayo sa social media, makakatulong ba yan? The more ang mga tao magagalit sa inyo. If I were you, keep quiet. Let your work speak. Para alam ng tao na trabaho ka. Ganon. So yun lamang kabibing aking latest libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.